Napansin mo na ba yung mga taong mas komportable sa mga hayop kaysa sa tao? Yung mas madali nilang makipag-usap sa aso o pusa kaysa sa kapwa-tao? Yung mas excited makita yung pet nila kaysa makita yung mga kaibigan? Pamilyar ba sa'yo yung taong ganito? Yung tahimik sa party, pero pag may aso, bigla nang animated. Yung kapitbahay na hindi masyadong nag-hellos, pero ang close niya sa mga stray cats. Yung ka-chat online na hindi masyadong nagkasakwento, pero puro pictures ng alaga niya. Yung kamag-anak na mas excited makita yung pet kaysa yung tao. At ang interesting, hindi sila antisocial. Hindi sila misanthrope. Actually, madalas, mabait sila. Respectful, thoughtful. Pero may something sa presence ng hayop na hindi nila makukuha sa tao. May something sa connection na yan na mas safe, mas simple, mas totoo. Bakit ganun? Kasi alam mo ang preference na yan, hindi dahil lang sa mahilig ako sa hayop. Madalas, may deeper reason. May something tungkol sa kung paano nila na-experience ang relationships. Tignan mo yung mga taong ganyan. Pagkasama nila yung alaga nila, iba. May lightness, may ease. Parang nawawala yung tension na dala nila sa presence ng tao. At bakit yun? Kasi ang hayop, walang expectation, walang judgment, walang hidden agenda. Ang aso, hindi nag-a-analyze ng sinabi mo. Ang pusa, hindi nag-keep ng score. Yung pet mo, hindi magtatanong kung bakit ka tahimik. Ang hayop, tanggap ka. As is. Walang condition. Walang standard na kailangan mong i-meet. At para sa mga taong yan, yung kind of acceptance na yan, rare. Kasi sa mundo ng tao, may lagi. May expectation. May performance. May role na kailangan i-play. Sa tao, kailangan mong mag-small talk kahit ayaw mo. Kailangan mong mag-smile kahit pagod ka. Kailangan mong mag-explain ng nararamdaman mo. Pero sa hayop, wala nun. Pwede kang tahimik. Pwede kang emotional. Pwede kang weird. At ang alaga mo nandyan pa rin. Walang tanong. Walang pressure. At yung simplicity na yan, liberating. Kasi ang totoo, ang social interaction sa tao, exhausting. Lalo na para sa mga taong highly sensitive. Para sa mga taong nag-overthink. Para sa mga taong nahihirapan mag-navigate ng complex na dynamics. Para sa kanila, ang presence ng tao may element ng unpredictability. May element ng kailangan ko bang mag-adjust? May element ng anxiety. Pero sa hayop, predictable, safe, unconditional. Psychologists call this social fatigue. Ibig sabihin, yung pagod na nanggagaling sa constant navigation ng social expectations. At para sa mga taong yan, ang presence ng hayop, parang rest from that. Parang space na walang demand. Imagine mo yung taong ganyan. Buong araw, nag-navigate ng mundo ng tao. Nag-smile, nag-small talk, nag-pretend na okay. Tapos pag-uwi, nakita yung aso. At yung aso excited lang. Walang tanong. Just pure joy. At yung moment na yan, yun ang pinaka-genuine na koneksyon na nararamdaman nila buong araw. Kasi yun ang irony. Ang tao, capable ng deep connection. Pero capable din ng judgment, ng rejection, ng conditional love. Pero ang hayop, walang ganun. Ang love nila, simple, present, unconditional. At para sa mga taong na-experience na ng conditional love from people, yung unconditional love from animals, powerful. Kasi baka noon, na-reject sila. Baka na-judge sila for being too quiet or too much. Baka nasabihan silang, bakit ka ganyan? O dapat ganito ka?
Pero sa alaga nila, accepted sila. As is. Walang dapat. Walang sana. Just acceptance. At natututo silang mas maging komportable sa presence na walang pressure. Sa presence na walang performance. Sa presence ng hayop. At dala nila yun. Kaya ngayon yung preference na yan, nandun pa rin. Kasi yun ang naging safe space nila. Pero may iba pang layer. Kasi minsan, hindi lang tungkol sa social fatigue. Minsan tungkol din sa trust. Sa experience na ang tao, unpredictable. Na ang tao, capable mag-hurt. Pero ang hayop, hindi ganun. Ang loyalty nila, consistent. Ang presence nila, reliable. Walang drama. Walang sudden change ng mood na hindi mo naiintindihan. At para sa mga taong na-betray ng tao before, yung reliability na yan, comforting. May research sa psychology na nagsasabi na ang human-animal bond beneficial sa mental health. Kasi ang presence ng pet nag-reduce ng stress, nag-i-increase ng oxytocin, nag-provide ng sense of companionship na walang social demand. At para sa mga taong struggling sa social anxiety o past trauma, yung bond na yan, healing. Kasi finally, may presence na safe. May connection na walang threat. May love na walang condition. Pero heto ang tanong. Yan ba ay avoidance? Yan ba ay pag-give up sa possibility ng connection sa tao? O yan ba ay valid preference? Yan ba ay legitimate need? Kasi ang society may bias. May belief na ang connection sa tao mas important. Na ang taong mas gusto kasama ang hayop, may something wrong. Pero totoo ba yun? Kasi ang totoo, ang connection. Whether sa tao o sa hayop, ang love. Ang companionship. At kung yung hayop ang nagpe-provide nun in a way na mas healthy, mas sustainable, mas safe para sa'yo, valid yun. Hindi yan weakness. Hindi yan failure. Hindi yan sign na may mali sa'yo. Yan ay preference. Yan ay self-awareness. At deserve nila yun. Deserve nilang piliin yung connection na nagwo-work para sa kanila. Kasi hindi lahat built the same way. Hindi lahat energized ng social interaction. Hindi lahat comfortable sa complexity ng human relationships. At okay lang yun. Pero alam ko din, minsan may part sa kanila na nagwa-wonder, na nagtatanong, dapat ba mas mag-effort ako sa tao? At ang sagot, depende. Kasi kung yung current setup mo, sustainable. Kung masaya ka, kung fulfilled ka sa connection na meron ka, valid yun. Pero kung may part sa'yo na nag-crave din ng human connection pero takot ka lang, yun ang kailangan i-explore. Kasi baka hindi naman preference, baka protection, baka avoidance. At yun ang difference. Preference, choice mo. Komportable ka. Avoidance, takot mo. Gusto mo, pero hindi mo kaya. At yun ang kailangan nilang ma-assess sa sarili nila. Kaya ito, kung ikaw yung taong mas komportable sa hayop kaysa sa tao, marinig mo to. Walang mali sa'yo. Hindi ka antisocial. Hindi ka broken. Hindi ka failure dahil mas prefer mo yung companionship ng alaga mo. Kasi ang connection na yan, valid. Ang love na yan, totoo. Ang companionship na yan, valuable. At kung yun ang nag-sustain sa'yo, kung yun ang nagpe-provide ng peace mo, deserve mo yun. Pero kung may part sa'yo na gusto rin ng human connection, pero takot ka lang, alam mo na valid din yun. At deserve mo ring i-explore yun sa sarili mong pace. Kasi baka may tao na naiintindihan. Baka may tao na hindi judgmental. Baka may tao na tanggap ka as is, tulad ng alaga mo. Hindi lahat ng tao demanding. Hindi lahat conditional. May mga tao na capable
ng same kind of acceptance. Rare, yes, pero existing. At kung handa ka, worth it itry. Kahit scary, pero kung hindi ka handa, okay lang din. Kasi ang alaga mo, nandyan. At yung connection na yan, enough. At least for now. Kasi deserve mo ng companionship na nag-provide ng peace. Deserve mo ng presence na walang pressure. Deserve mo ng love na unconditional. At kung yun ay galing sa hayop, beautiful yun. Kasi ang love na yan, pure. Ang connection na yan, simple. Ang presence na yan, healing. At ikaw, kung ikaw nga yung taong yan, tandaan mo, hindi ka weird, hindi ka mali, hindi ka dapat mag-change. Ikaw ay okay as is with your cat, with your dog, with your pet. At yung connection na yan, valid. At yung love na yan, enough. Kasi deserve mo yun. At sana, celebrate mo yun ngayon. Kahit simple lang, kahit iba sa iba, kasi yun ay ikaw. At okay yun.